Nasa kustodiya na ng International Criminal Court sa the Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos arestuhin. May karapatan naman daw ang dating Pangulo na humiling ng pansamantalang kalayaan habang hinihintay ang simula ng paglilitis. Samantala, 4 na petisyon na ang inihain sa Korte Suprema kaugnay ng pag-aresto kay Duterte. Naritong report ni Camille Samonte. Maghahating gabi ng ika-12 ng Marso oras sa Pilipinas nang lumapag sa Rotterdam The Hague Airport ang eroplanong sinasakyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para yan sa kanyang pagharap sa International Criminal Court o ICC na maglilitis sa kanya sa kasong Crimes Against Humanity of Murder. Ilang sandali pa itinurn over ng mga otoridad ng Pilipinas si Duterte sa opisyal ng Judicial Cooperation Unit ng Office of the Registry ng ICC. Sila na ang nagdala kay Duterte sa detention facility ng ICC. Sinalubong siya rito ng ilang taga-suporta. Bago makarating sa The Hague, nakapag-post pa ng video message ang dating Pangulo. It's a long haul, it's a long flight. Okay ako. Do not worry. Giit ni Duterte sa mga nangyari noong war on drugs. For all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement pati military. Sinabi ko na I will protect you and ako ang managot sa lahat. Mananatili si Duterte sa detention facility ng ICC habang hinihintay ang schedule ng pre-trial chamber hearing. Ang Embahada ng Pilipinas sa The Hague nagpadala na ng mga damit panglamig at iba pang gamit na kakailanganin ng dating Pangulo dahil winter season ngayon sa Europa. Pinayagan din si dating Executive Secretary Salvador Medialdea na mabisita ngayong araw si Duterte sa kanyang kulungan at binigyan siya ng 15-day visa bilang abogado ng dating Pangulo. Habang 2-day visa naman para sa nurse at aide na kasama ni Duterte. Ito ang unang pagkakataon na haharap sa International Criminal Court ang isang lider mula sa Pilipinas at Asya. Ayon sa ICC, mahalagang pangyayari ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity, lalo na sa mga naulilang biktima ng madugo niyang war on drugs. Ayon kay ICC Chief Prosecutor Karim Khan, inilabas ang arrest warrant laban kay Duterte dahil naniniwala silang may sapat na batayan na nakagawa ng krimen ang dating Pangulo mula 2011 hanggang 2019 nang maupo siyang alkalde ng Davao City at Pangulo ng Pilipinas. Sa pre-trial chamber hearing, tutukuyin kung kakailanganin pang magpasa ng karagdagang ebidensya o isasalang nasa paglilitis si Duterte. May karapatan din si Duterte na mag-apply ng pansamantalang kalayaan habang hindi pa sumasalang sa hearing. It's important to underline as we now start a new stage of proceedings that Mr. Duterte is presumed innocent. He will make his initial appearance before the court soon. Samantala, kinumpirma ng Department of Justice na magpapatuloy pa rin ang kooperasyon ng ating gobyerno sa Interpol sakaling maglabas ng panibagong arrest warrant ang ICC sa iba pang nasasakdal, kabilang na riyan si Senator Ronald Bato de la Rosa. We will have to comply with our obligations to Interpol. Malaking mawawala sa atin kung umalis tayo sa Interpol. Crucial na makipag-ugnayan pa din tayo sa Interpol dahil ito ay isa sa pinakamalaking mekanismo kung bakit natin nasosolve yung mga transnational organized crime. Muli ring iginiit ng DOJ na gumagana ang justice system sa bansa at may sarili itong investigasyon sa umano'y extrajudicial killings sa war on drugs. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.